salamat po sa panibagong araw na to, sa pagkakataon, Panginoon, na muli ka naming muli ka naming mapapurihan. Salamat din, Panginoon, sa nagdaang taon, Panginoon, na talaga naman, Panginoon, puno ng iyong pagpapala, puno ng iyong katapatan sa bawat isa sa aming mga buhay, Lord. Lord, sa pagpasok ng taong ito, sa iyo namin, Panginoon, patuloy na ititiwala ang aming mga buhay. Sinabi mo, Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Yung kinabukasan, Panginoon, hindi na namin inaalala ngayon dahil alam namin, Panginoon, na mananatili kang tapat sa iyong mga pangako. Lord, wala kaming dapat ikatakot. Hindi kami matatakot kailanman o kanino man, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, we believe, Lord, na lagi ka namin katabi sa aming mga buhay. Sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming pag-worship ngayong araw na ito, itinitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming worship team, ang aming mga dancers, musicians, backup singers, and the technical team, Panginoon, gayon din ang aming si Pastor Jess na siyang magbabahagi ng iyong mensahe ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-anoint, Lord God. Patuloy na iparanas niyo sa amin, Panginoon, yung inyong mga pagpapala. Salamat, Panginoon. Hinihiling namin ang presence ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin ngayong araw na ito. Sa iyo, Panginoon, sa iyo ang kadakilaan, ang pagsamba at ang kahilwalhatian sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy New Year! Happy New Year pati po sa mga nanonood po sa ating live stream. Happy New Year po sa bawat isa. Patuloy po tayong magpasalamat sa nagdaang taon at sa taong ito. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa, salamat. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang pagkatakot. Hallelujah! Walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Amen! Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Hallelujah! Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Salamat, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Salamat sa nagdaang
Hallelujah. Patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. Let us lift up our voice to Him. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, magbalik po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Ating pong ibigay ang ating pagsamba sa Diyos Ama. Our own words of worship. Hallelujah. Minadakila ka. Amen. Sige po, palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. Let us all declare this year, uulan ng pagpapala sa ating lahat. Amen po ba? Amen! Amen. Sige po, patuloy po natin ipalakpak ating mga kamay sa Panginoon. Hey, hey, hey! Kung kami ay luluhod sa iyo ay sasamba, kami ay iyong bibigin at ang
decisions, Panginoon, this year. Pero higit sa lahat, Panginoon, we pray na sa aming buhay, patuloy po namin maalala kung gaano mo po kami kamahal. Every time we face doubts, every time we face trials, Panginoon, maging awitin lamang po namin yung awitin na ito, na magkaroon kami ng isang banal na pagkatakot sa iyo. Hallelujah. Come on, church, let us continue to worship the Lord this morning. Karapat-dapat siyang purihin at sambahin. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin.
lakas at buhay, wala kang papantay. Purihin ka sa habang buhay. Minsan ba lahat ng may hininga? Oo, Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Sabihin natin sa Panginoon, lakas at buhay. Hallelujah! Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Lakas at buhay, lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Lakas at buhay, pinupuri ka namin, O Diyos. Tingnan namin ng aming mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Jehovah Rapha, you are our great healer, Lord. You are our great provider, God. You are our Jehovah Jireh. Panginoon, tingin mo ang awit ko. Hallelujah! Hallelujah! Dinadakila ka, sinasamba kita. We continue to declare, Lord, O God, na nananahan ka sa aming kalagitnaan ngayong umaga na ito, Panginoon. Dinggin ng awit ng aming puso, buong lakas, buong buhay, Panginoon. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko.
malakas nating sabihin sa Panginoon, O Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko, O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, wala kang kapantay, pupurihin ka sa habang buhay. Sa kanyuli ang pagkakataon po. Oo, Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko, O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, wala kang kapantay, pupurihin ka sa habang buhay. Pupurihin ka sa habang buhay. Pupurihin ka sa habang buhay. Sa habang buhay, palakpakan po natin ang Panginoon. Somebody shout hallelujah! Somebody shout Jesus! Para po sa inyo ang papuri namin, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na karangalan at kabanalan. Natatangi lamang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lahat ng mga taga-AFCPH Lord sa Garaya ay sisigaw ng isang malakas na Amen! Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan na mayumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto't maghuhukom sa nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga tay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinapasalamat ko po kasi po nakadating po kami ng safe sa church. At Lord, dinadalangin ko po yung may mga sakit na ubo, sipon, sakit sa bato, sakit sa puso, at pneumonia. Tsaka po Lord, yung mga naka-confine sa ospital, Lord. Tsaka po yung mga babayarin nila sa ospital, Lord. Sana po mabayaran na po nila, Lord. At sana po gumaling natin po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Happy New Year. Kumusta ba ang New Year natin? Masaya, no? Ako kasi sinalubong ko yung New Year, injured ako eh. Na-disgrasya ako sa upuan. May inaabot ako bigla. Kaya tawag diyan. Mag-i-e-bike sana ako, hindi ko kaya. Hindi ako makapag-drive ngayon. Tinry ko yung kotse, hindi ko rin kayang yung manibela. Wala pang hindi ko pa maidiin. Kaya, pero, ganun pa man, yung New Year ay sinalubong natin ng
masaya at buong-buo ng pagpapala. Kaya sa oras na ito naman, ibabalik naman natin yung blessing natin kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay. Pero bago yan, kantahin muna natin yung ating operatory song. Bilang Panginoon sa pagtitiwala, ikilala ikaw ang Diyos. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na ako'y iyong anak, nasa iyo'y di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba, ako'y iyong anak, nasa iyo'y Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Unang linggo ng taong Panginoon. Kami po, Panginoon, ay handang magbigay para sa inyo, O God. Lord, continue to bless, Panginoon, yung mga kapatiran, Panginoon, na laging tapat, Panginoon, na naghahandin sa inyo, Panginoon. At Lord, kayo po, Panginoon, ay siya magpala sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon. At kayo rin po, Panginoon, nagbigay ng kalakasan, kalusugan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon, na sa oras na ito ay wala sa oras na ito sa kalagayan na makapagbigay, O God. Lord, alam niyo po, Panginoon, yung panalangin po ang desire na kanilang puso, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, tumugon, Panginoon, sa bawat kanilang mga panalangin, O Lord. Lord, ang anumang amount na maliliw kong Panginoon sa oras na to, Lord, ay magamit lamang, Lord, sa ikalalago na inyong sambahan, O God. Thank you, Lord God, mga pangamin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po ng sinabi ko kanina, we should start our year with a fresh start, worshiping the Lord in His sanctuary. Itutuloy ko po yung ating pong pinag-aralan nakaraan sa ating pagsamba noong December 30. Gusto ko pong marinig po ng lahat muli. Ano po ba itong a fresh start for 2026? Ano po? Ang mga magsasaka, may isang bagay po silang ginagawa para masiguro nilang malago yung kanilang mga pananim. Para maging mabunga yung kanilang mga halaman. Tinitrim nila po ang mga punong kahoy, yung shrub, o yung bush, by cutting away dead or overgrown branches or items. Pinuputol nila kung ano po yung mga sangang hindi namumunga. Pinuputol nila, tinatanggal nila yung mga bulok, sira na mga branches sa kanilang halaman para masigurado nilang mamunga itong halaman na ito. Ang tawag po dyan ay pruning. Tinatanggal. Para sa isang halaman, tanggalin mo ko ng parte na, kung ilalagay mo yung sarili mo sa isang halaman, tanggalin mo yung parte na yon para sa iyo masakit, di ba? Siyempre, kakatas, dudugo kung sa atin. Matatanggal yon. Masakit talaga yung isang bagay na tinatanggal sa atin. Yung pagtapyas sa mga bagay na alam
ng Diyos kung ano yung hindi maganda sa atin. Bakit? Para lumago tayo. May mga bagay sa buhay natin na tinatanggal ng Panginoon para gumanda yung takbo ng buhay natin. Akala natin kasi best na yung mga bagay na yon na naranasan natin. Pero hindi pala best yon para sa atin. Kasi meron talagang best para sa atin ng Panginoon. So in order to have a fresh start, there are 3 major things you need to change. May 3 bagay na dapat palitan, mabago sa'yo para magkaroon ka ng fresh start. Sabi po sa number 1, it needs to change your focal point. It needs to change your focus. Saan ka ba nakapokus ngayon, mga kapatid? Kailangan maalis yung mga pagka-focus mo sa mga bagay na hindi tama. Sa mga bagay na mali. Ano po? Think about your future. You're too much spending rather than savings. Sa pera ang pag-uusapan, baka ang focus natin sa pera, nag-iipon tayo, pero gastos naman tayo ng gastos. Wala tayong savings. So dapat mabigyan din natin attention. Ano ba ang purpose ng kinikita mo? Gumastos ka lang ba ng gumastos, magpakasaya? O magtabi ka para sa pagtanda mo meron kang uhugutin, meron kang gagastusin. Pag halimbawa na hospital ka, wala kang ibang asahan, of course, si Lord alam natin nagpapagaling, pero dapat pinaghahandaan ito. In fact, even kamatayan nga, pinaghahandaan eh. May mga kumukuha ng memorial plans. Sino ba dito mayroong mga memorial plans na naninigurado na siya? Meron na po akong paglilibingan pag dumating ang panahon na kunin ako ni Lord. Ayan, si Kuya Jimmy, praise the Lord. Meron na po akong kabaong. Nakaredy na. Sa iba, iniisip nila, parang ano ba naman to? Pati ba naman yung pag-ahandaan mo? Pero alam mo, para hindi mag-isip na mamroblema yung mga mahal mo sa buhay, dapat pinag-ahandaan talaga yun. Anong gusto mo? Ilibing ka sa isang kahoy o babalutin ka sa banig? Tatapon ka sa ilog o susunugin ka na lang? Di ba mas maganda rin yung presentation mo, no? Yung nakaburol ka, tapos may spaghetti, may pansit. Yung parang piyesta. At pinaghahandaan din po lahat ng mga bagay na yon. No? Ba't ba tayo napunta doon? So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, lahat ng bagay dapat pinaghahandaan. No? Think about your future. Think about, again, naman, your health. How's your health now? Kain ka ng kain, inom ka ng inom, tapos bumabagsak na pala yung, tumataas na pala yung blood sugar mo, tumataas na pala yung blood pressure mo. Nagkakaroon ka mga kulong klaseng bato. Bato sa abdo, bato sa kidneys, no? Bato sa batanga. Maraming bagay ang pwedeng mangyari sa'yo. Bakit? Kasi you abuse yourself. Think about your health. It's about time to manage your eating, manage your drinking. Ako, I've tried last time. Pero sabi ko, magbabagong taon, mukhang pas muna. Pero I'm trying to start again, not eating rice. Magsisimula ako ulit. Na-try ko na yan for 1 month. Nakaya ko eh. Sabi ko, pipilitin ko. Alam mo yung magandang bagay na inaayos din natin sarili natin. Gusto niyo ba maglingkod pa sa Panginoon na mas mahabang panahon? Gusto niyo bang makasama pa yung mga mahal niyo sa buhay? Piliin niyo yung kakainin niyo at iinumin ninyo. Kung umiinom kayo ng soft drinks na halos tuwing kakain kayo, umiinom kayo ng soft drinks, dapat hindi na kayo umiinom ng soft drinks, nagtutubig na lang kayo. Di ba? Kung kumakain kayo ng baboy, dapat hindi nyo na masyadong kinakain yung, ano ba yun, taba. Yung balat. Masarap, no? Pero ang sarap, panandalian lang yan eh. Pero yung hirap, yung hospital na babayaran mo, baka lalo kang atakihin. Mauna ka pa, no? Sa mga prescription doctor sa'yo, mga sinasabi ng doktor sa'yo na maaaring kamatay mo, baka nauna ka pa kasi sa dami ng gastos. So dapat minamanage natin yung kinakain natin. Amen po ba? Tapos, sisisihin si Lord, Lord, ba't naman kinukuha mo ako na maaga? Kasi naman, inabuso mo sarili mo, kapatid. So dapat,
hindi mo inaabuso sarili mo sa pagkain. Sabi mo sa tabi mo, dapat hinay-hinay lang. Amen? Dapat hinay-hinay lang. Think about your ministry or duty as a Christian and as follower of Jesus. Think about it. Kung gusto mong karoon ng fresh start, pag-isipan mo, ano ba dati ang ginagawa mo? Baka mas marami kang time mag-mall kaysa mag-church. Baka mas maraming occasion na pinupuntahan mo kaysa magsimba ka. Think about it. Baka mas madalas kang nagsiselfon kaysa magbasa ng Bible o manalangin. Baka mas nagpupuyat ka. Ang sabi sa Bible, pray. Pray, pray, pray. Di ba? Magpuyat kayo. Kaso binaliktad ng mundo, magpuyat kayo sa kakalaro ng games. Kaka-cellphone, kaka-Roblox, kaka-ML. Nagpupuyat tayo, baliktad. Ang sabi sa Bible, magpuyat at manalangin. Sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin. Bakit tinutwist ng dyablo yung dapat na tama? No? Baka mas marami ka pang time sa girlfriend o boyfriend mo. Mas madalas kayo mag-usap kaysa kausap mo si Lord. Think about it. Nasusobrahan na ba talaga yung para sa sarili mo kaysa para sa Panginoon? Amen? Sa pagbabasa ng Bible, kaya nga ini-encourage natin ng lahat, we will have our 90 days Bible reading plan. Paki-flash mo nga yung ating sword. Yan. Kapatid, nag-instruct ako kay Tommy kasi wala na tayong ganyan eh. Magpi-print po tayo, no po? And then talagang bibigyan natin ng bawat isa. We will start now the 90 days Bible reading. Game po ba kayo? Game? Amen? Dapat simulan na natin 'to eh. Mas bigyan natin ng panahon yung Bible reading kaysa kung anumang bagay. Simulan natin and then tatapusin natin for 3 months. So, ma-mark nyo yan. Ano po, yung chapter. Gawin po natin, mga kapatid. Mas lalago ka sa Panginoon. Gusto bang lumago sa Lord? Gusto mong mas lumalim ka pa sa Panginoon? Basahin natin ang Biblia. Mas lalago ka po. No? Mas marami kang time sa Lord. Mas maganda. Amen po ba? Amen. In Psalms 37, 23-24 says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. So, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Na po, so yung lakad daw po ng tao ay tinatag ng Panginoon. Ay siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon sa kanyang kamay. Ibig sabihin, kung ikaw ay laging connected sa Lord, meron kang malalim na ugnayan sa Panginoon, kahit anong gawin ng diablo, hindi ka babagsak. No? They cannot put you down. Again, a good man cannot put down. Why? Dahil nakakonect siya sa Lord. No, maaring mabubuwal siya pero hindi siya mapahiga. Hindi siya knock-out. Maaring gumanon lang siya pero tinamaan eh. Pero hindi siya pwedeng ma-knock-out. Nabibilangan ng 1, 2, 3, then out. Hindi ka man-knock-out. Amen? Kapag na-knock-out ka, hindi ka na makakapag-church. Mga backslide ka na, yun ang knock-out. Na-knock-out ka. Tulog ang spiritual mo. Hindi ka na nakapagbasa ng Bible, hindi ka na nakapag-pray. Wala ka na sa church. That is now. Knock-out ka na. So, don't allow yourself to be knocked out by the devil. Huwag kayong papatalo. Amen? So, kailangan tayong kumonekta sa Panginoon. To have a good start, a fresh start, change your focal point or your focus. Dapat nakafocus ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Second, change your atmosphere. No, baguhin mo yung kapaligiran mo. The atmosphere. Nasaan ka ba ngayon, kapatid? Anong environment ang ginagalawan mo ngayon? Anong environment ang ginagalawan mo? Nasaan ka ba? Ikaw ba ay nasa grupo ng wasalak?
Walang sawa sa alak. Yan ang wasalak. Inom dito, inom dyan. No? Nandiyan ka ba sa grupong yan? Yan ba yung environment mo? Na kapag may happenings, inom tayo. Tagay. Nandiyan ka ba? O nasa grupo ka ng mga marites? Ang environment mo ba na mapagiran ka ng mga chismosa, mga marisol-sol? Tapos sisirain yung buhay mo, sisirain yung buhay ng iba, kukwento sa'yo, para sirain ang relasyon ninyo bilang magkakapatid. Nandun ka ba sa grupong yon? Nasa grupo ka ng mga party goer, puro mga kasiyahan. Di ba? Kung saan sa nagpupunta, mga panahon kung saan sila ay laging masaya, pero nakakalimot sa Panginoon. Nandun ka ba? O nasa grupo ka ng mga troublemaker, yung walang away na iniilagan. No? I want problem. Nakita pa nun yung YouTube na yun? I want problem. Gusto lagi problema. Gusto lagi gulo. Sabi ni Lord, we are peacemaker. Pero bakit tayo troublemaker? Are you belong to these people? Are you belong to kind of environment na ang gulo-gulo? Kung nasa lugar ka ng magulong community, I suggest find a community na medyo may katahimikan. No? Yung hindi puro pagising mo sa umaga, may nagbabatuhan, may nag-iitakan. Iwas ka na doon. Iwas ka sa environment na yun. Baka, siyempre, baka ikaw mapuntahan, mapalaban ka, mapakipagtagaan ka na rin. No? Dapat iniiwasan yung klaseng environment. Di po ba? Mga kapatid, no? Alam po itong spiritual atmospheres. Spiritual atmospheres are the invisible forces that influence the physical world. Inumpluwensya ng mundo. They can be godly or ungodly and affect the mood, actions, and even spiritual climate over a person or region. Yung mood mo na maganda, galing ka sa church, because of your environment, na magulo-gulo, nagsisigawan, nag-aaway-aaway, pati ikaw, sisigaw ka na rin. Nawala na yung kabanalan. Nawala na yung, galing ka lang sa church, 5 minutes pa lang, dinidemonyo ka na. Tinutubuan ka na ng sungay, buntot, ngipin, pangil, pakpak. Kasi yung environment mo magulo. Iwas. Kumbaga sa sugal, iwas pusoy. Nakakaintindi ng pusoy. Iwas tayo doon. Piliin mo yung environment mo na kinabibilangan. Baka nandoon ka sa mga environment. Amen? Dapat iniiwasan natin yan. Sabi po sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi naman talaga kalaban natin yung mga katawan ng tao, sino naman tao. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mga espiritong gala, mga espiritong demonyo na gumagala sa atin para wasakin tayo, para pag-away-awayin tayo. Yan yung mga tao na sisira sa buhay natin, gagamitin ng dyablo. Iwasan natin sila. Iwasan natin yung mga mapalinlang, mapandaraya, mapagawa ng kwento na wala namang katotohanan para sirain ang buhay natin. Amen? Dapat hindi iwasan natin yan. Tingnan nyo katabi mo. Dapat ba iwasan yan? No? Baka, tanongin mo siya, saan ka anong grupo ka ba? Anong grupo ka? Ikaw ba yung sa wasalak? Sa Marisol ka ba? O sa Marites? No, dapat iniiwasan natin, mga kapatid. Kaya the environment must be God-centered. The environment must be God-centered. Kung nandoon ang presensya ng Diyos, yun ang magandang environment na puntahan mo. No? Hindi lang naman sa church may magandang environment. Of course, dito magandang environment. Sino ba magmumura dito? Sino ba magiinuman dito? Sino mag-aaway-aaway dito? Dapat wala dito yun. Pero piliin mo pa rin pag nasa labas ka, mayroon din magagandang environment
na grupo na pwede mong samahan. Na puro magandang salita ang maririnig mo, hindi puro mura, hindi puro away, puro maka-Diyos ang binabanggit. Ano? Dapat ganun tayo mga kapatid. Amen! So, tingnan mo yung sarili mo. Saan environment ba ako? Tanungin mo sarili mo, anong environment ba ako ngayon? Napapabilang. Amen. Kaya ang kasunod niyan, when you change your environment, number 3, you must change your circle of friends. When you change your environment, dapat you should change the circle of your friends. Kung sino mga kaibigan mo, sa environment na yon, andun yung mga kaibigan mo na tinuturing, nasisira ng buhay mo, mga biyahay, bad influence. Hindi, sinasabi nila, kasi may mga kasabihan, konti kaibigan niya kasi masamang tao yan eh. Mali. Alam niyo kung bakit? Konti yung kaibigan niya kasi pinipili niya yung tamang kaibigan. Mas bibilib ako doon kung konti yung kaibigan mo, kasi alam ko magaling kang pumili. Kasi pinipili mo lang kung sino magiging tapat mong kaibigan at tapat mong sasamahan. Magiging maganda yung relasyon nyo. At ingat na ingat ka, yung friendship nyo hindi masisira kahit konti lang kayo. Kasi may tiwala kayo sa isa't isa. Alam mo na makakatulong siya sa inyo. Ang dami mga kaibigan. Kung saan ka naman dinadala, nakalokohan, bisyo. Di ba? Sisirain naman ang buhay mo. Hindi importante yung maraming kaibigan. Hindi po yun ang basihan ng isang magandang klaseng buhay na meron tayo. Hindi kailangan maraming kaibigan kung dadaling ka naman sa kamunduhan. Piliin mo ang magiging kaibigan mo. Change your circle of friends. Look for a godly person. Kaya nga pagdating sa pagpili ng mapapangasawa, pinipili talaga yan eh. Dapat talaga mayroong takot sa Diyos. Kung ayaw yung maging biyanan si Satanas. Amen? Dapat pinipili natin kung sino mga pangasawa natin. Kasi kung pinili mo ang iba na hindi natin kaparehas ng pananampalataya, dadalhin ka niyan sa ibang simbahan. Kung ano sinasamba nila, yung sasambahin mo rin. Papayag ka ba? Di ba? Dapat kung ano sinasamba natin na totoo, dapat yun tayo. Kaya piliin mo, baka naman yung mapapangasawa niya, mapapangasawa ng anak mo, ay sumasamba sa maling Diyos. Pinipili yung mga pangasawa. Pinipili yung mga kaibigan. Pinipili yung mga kasama mo sa buhay. Ano po? Why? In 1 Corinthians 15:33 says, don't be deceived. Evil companions corrupt good morals. Evil companions corrupt good morals. Kahit anong bait mo, kapatid, pag hindi mo nakayanan yan, at napabilang ka sa mga tao, kaibigan, na mga evil thoughts, madadamay ka. Totoo ang kasabihan. Tell me your friends are, and I will tell you who you are. You will be influenced by your peers, by your friends. Madadamay ka. Kung ang mga kaibigan mo adik, pag lagi mo silang kasama, imposibleng hindi ka maging suspect ng pulis na adik ka rin. Kung magnanakaw yung mga kasamaan mo, hindi pwedeng isipin, baka ika rin, isa rin magnanakaw. Kung ang mga kasama mo ay mga may takot sa Diyos, aba, hindi rin pwedeng sabihin na wala kang takot sa Diyos. May takot ka sa Diyos. Amen? Kasi ang sinasamahan mo, good people, godly people. Start looking now and erase, delete mo yung mga ungodly people na nasa'yo, nakasama mo. Mag-isip-isip ka na ngayon. Evaluate yourselves. Pagdating sa bahay, pag-isipan mo na, sino ba yung mga dapat kong i-unfriend na? Kung makaka-impluensya sa inyong pananampalataya, i-unfriend nyo na.
Look for a good people, good person, godly person. Amen. Ito pa, in 1 Corinthians 5:11 says, "But as it is, I wrote to you not to associate with anyone who is called a brother who is a sexual sinner." A brother who is a sexual sinner, covetous, or an idolater, or a slanderer, mapanirang puri, mapanira ang tao, or a drunkard, or an extortioner. Don't even eat with such a person. Ibig sabihin niyan, huwag kayong makisama sa kanila. Layuan nyo sila. Iba naman yung punto na mag-share ka ng gospel. Nag-share ka ng gospel, kapatid. Hindi ka nakikipagkaibigan para maging close kayo. You're just sharing your word. Lapit ka sa kanila. Pero pag nag-usapan na about friendship, companionship, mahirap makisama sa kanila. Kailangan mabago yung buhay mo nila para maging friends kayong totoo. Amen? Mas mahirap kasama to sa buhay dahil may impluwensya ang kanila. Di ba? Again, babalikan natin yung 15:33. Evil companions corrupt good morals. Sisirain ang pagiging mabuting tao mo. Wawasakin yan ng mga demonyong pag-iisip. Demonyong pamumuhay. Bakit? Dahil ito po ang plano ng demonyo. Ito ang gusto niya mangyari sa buhay natin. In John 10:10 says, "The thief cometh but for to steal and to kill and to destroy." Ang plano ng demonyo, mga kapatid, wasakin tayo. Yung good moral, yung magagandang bagay na mapakinggan mo dito, sisirain ng dyablo yan. Yan ang plano niya. Sabi dito, to kill and to destroy. Hanggang mawala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Sisirain yung maganda mong pangarap. But sabi dito, Lord, I am come that they might have life. Si Lord. And that they might have it more abundantly. Pero pag sa Lord, life ang binibigay. And to have more abundantly. Magiging masagana ka pag sa Lord. Pag sa dyablo, ang plano niya, sirain ka at wasakin ka. Kaya kung meron kayo nakikita dito na obserbahan, bakit pa nagkakagulo tayo? Pumapasok ang dyablo. Kaya huwag niyong pahintulutan, makapasok ang dyablo sa church natin. Huwag niyong pahintulutan, makapasok ang dyablo sa buhay niyo. Huwag niyo hayaan makapasok ang dyablo sa pamilya niyo. Amen? Wala yang ibang gagawin kundi wasakin kayo. Sirain kayo. Amen? Ito po ang magandang start na pinangako ng Panginoon sa atin. In Isaiah 43 verses 18 and 19 says, "Don't remember these earlier events. Don't remember these earlier events. Don't recall these former events. Look, I am about to do something new. Now, it begins to happen. Do you not recognize it? Yes, I will make a road in the desert and paths in the wilderness." There are four things highlighted from this verse. Una, sinasabi po dyan, forget the former things. Yung pong sinasabing, don't remember these earlier events. Yung mga dati, mga pangyayari. Forget it. Forget those former things. Makakasira ng ating pananampalataya. Ano po yung mga former things na yan? Your failures, disappointments, ang successful plans. Don't you know that even victories or success, nakaraan na yun eh. Tapos na. Na-celebrate na natin. No po? Moving forward na tayo for another things that can be happened. Ang ganda ng plano ni Lord. So dapat yung mga former things, mga nakaraan na, nakalipas na, tapos na. Tapos na yung 2025. Kalimutan na natin yon. Yung mga pangyayari yon. Okay? And secondly, do not dwell on the past. Do not dwell on the past. Don't recall these former events. Kung yung mga events na yon, alalahan mo pa, isip-isipin mo pa, yung mga pangyayari sa akin yun, hindi ko makalimutan.
Yung girlfriend ko, boyfriend ko, iniwan ako. Hanggang ngayon, di ka makamove on. Kalimutan na natin. Kalimutan na natin, mga kapatid. Amen po ba? And look at number 3 na highlight. Look at the new things. Look at the new things. Sabi ni Lord, look, I am about to do something new. Meron akong gagawing bago sa inyo. Kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na yung past. Yung mga bagay na nangyari sa iyong pangit. Kahit maganda nga, tapos na yun eh. Tapos na yung event na yun. Alaala na lang yun, pero dapat kalimutan na, and we should focus kung ano yung nasa harapan natin ngayon. At sabi ni Lord, I am going to give you new thing. Bago. Bago to, fresh na fresh. Dapat ready kang tanggapin yon. Amen? Lahat ng mga bagong pwedeng gawin sa ni Lord, ibibigay niya. Amen po ba? And number 4, ang sabi po dyan, now, it begins to happen. Now, it begins to happen. Mangyayari na. Mangyayari na yung sinasabi natin na babaguhin ni Lord, yung bagong bagay na gagawin ni Lord sa atin. Mangyayari na yon, kapatid. Amen? Mangyayari na. Ano po yung mangyayari ng yon? Sabi diyan, do you not recognize it? Yes, I will make a road in the desert. Yung bagong mangyayari, yung kahit sa disyerto, walang daanan, gagawa sila ng daanan. Ibig sabihin, mga imposibleng bagay na hindi mo nakikita, mangyayari yon. I will make a road in the desert and paths in the wilderness. Walang daanan sa disyerto, walang daanan. Di ba? Puro desert yun eh. Pero gagawa si Lord ng daanan. Figure of speech, daanan. No, ibig sabihin, kung madilim ang lugar, magulo ang lugar, parang ligaw na ligaw ka na, hindi mo alam kung saan pupunta, pero the Lord will make a way para makarating ka sa gusto mong puntahan. Yung direction na hinahanap mo, hindi mo makita kasi flat. Wala kang makita. Pero sabi ni Lord, I will make a way. I will make a path. Kung sa disyerto walang daanan, gagawa ko ng daanan dyan. Amen? Ibig sabihin, may pag-asa. Kung wala ka nakikita mong madilim, magulo, parang walang success. Pero sabi ni Lord, huwag ka mag-alala. Makita mo yung success sa dulo. Sundin mo lang itong daanang binibigay ko sa iyo ngayon. Amen? Kaya dapat, ready ka. Ready ka, harapin yung mga daanan na yun. Dapat, nakapokus ka sa Lord. Amen? Amen po ba? Yan po yung mga bagay na dapat nating harapin this year 2026 na dapat natin pinaghahandaan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga born again na tayo eh. Wala na yung dating luma. Mga bago na tayo ngayon. Mga bagong pangarap, mga bagong bagay na bibigay sa atin ng Panginoon, no? Yung wala kang nakaraan, magkakaroon ka ngayon. Ano ba pinag-pray mo last year? Ito na, darating na this year 2026. Nag-pray ka ba na mapangasawa? Hindi na. Nag-pray ka ba ng magandang trabaho this year 2026? Ito na, sabi ni Lord. Ito na. Darating na. Nag-pray ka ba ng magandang future? Nag-pray ka ba ng magandang bahay? Ito na, darating na. Tayo nag-pray ng church na malaki. Sabi ni Lord, ito na. Amen. Ito na. Now it begins to happen. Mangyayari na. And this year 2026, we will declare. I-declare natin to na ang church natin masisimulan na matayo sa lingunan. Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi lang yan, masasabuhain natin. Makikita niyo mga kapatid, kung ano yung sinasabi ni Lord, na ito na, magsisimula na yung magandang bagay na mangyayari sa buhay niyo. Amen? Dapat maging ano lang tayo sa Lord.
mag-focus lang tayo sa Lord. Dapat lagi tayo nasa Kanya. Dapat lagi tayong, hindi tayo mawala sa sirkulasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! Hindi yung balit sa usawin, no? Na tao na minsan malamig, minsan mainit. Sabi sa Bible, pagka malamig o mainit ka, isusuka ka. So dapat, mainit tayo lagi sa Lord. Hindi maitang ulo, ah. Mainit na naglilingkod sa Panginoon. Amen! Madali lang po yung message natin eh. Sabi po sa conclusion, God wants you to have a fresh start in your life. God wants you a fresh start in your life. Gusto ni Lord, magkaroon ka ng fresh, bagong simula sa buhay mo. A new beginning, bagong simula. Because God wants you to do something, God wants to do something new in your life. God wants to do something new in your life. Gusto ni Lord, may gawing bago sa buhay mo. Gusto ni Lord, pagandahin yung kwento ng buhay mo. Gusto ni Lord, gumanda yung aura mo. Pinag-uusapan natin nakaraan, yung glory ni Lord, makikita sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Nakita ba sa kanya yung glory ni Lord? May morning glory ba? Glory ni Lord, yung nakikita. Amen? Hindi puro yung inis, simangot. No, yung mukhang lagi, kala mo lagi, nabagsakan lagi ng diba? O, nabagsak ng langit at lupa. Dapat yung fresh ang mukha mo, maganda, maaliwalas. Hindi madilim ang mukha. Di ba? Fresh na fresh. Tingnan mga katabi niyo, mga fresh ba yan? Di ba? Mga aura nila pagharap sa bagong taon, fresh. May nakariband. Oh, may pakulay. No? May bago. So dapat pagharap natin 2026 talagang ito, bagong-bago. No? Kaya sisimulan natin ang 2026. Sisimulan natin yung 2026 ng bago, magandang simula. Kaya mayroon tayong bagong gagawin this year 2026 sa plano po natin, sa church natin, meron. Kaya meron nga tayong Bible reading. No po? Meron tayong dapat ma-accomplish. At mauumpisa na po natin yung church building natin. Maraming activities na bubuksan si Lord. Maraming ministries na bubuksan. Maraming mga workers ngayon may involved sa lahat ng ministries po natin. Amen po ba? Game ba kayo dito? Game kayo. Amen. Game na game? Gina. Amen. So dapat G tayo. No? Hindi yung tumatakbo patalikod. G, no? Go! Kailangan umaharap tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon. Ready tayo lagi. On fire! On fire tayo. Amen? No, kapag hindi ka naka-attend, kaya may mga prayer partners tayo, di ba? I-remind natin. This time, sa year 2026, wala na kayong lusot sa ating mga activities, sa ating mga worship service. Kasi meron na tayong midweek service. Pag nakalimut kang maka-attend ng Sunday, may Tuesday. Amen? Sa isang buwan, meron tayong 8 o 9 na services. Kapag ka may 5th Sunday, nagiging 9 Kasi 4 na Tuesday, 4 na 5 Sunday, kapag may 5th Sunday. Pag wala, 8 lang. Pag meron ka na bang nakalimutan dyan ni isa sa isang buwan, di ka naka-attend, pambihira naman. Pambihira ang tawag dyan. Pambihirang may dementia ka na ba? Nakalimutan mo na ba sumamba? Ano po? Kailangan hindi ka nakakalimot sa pagsamba natin. Meron tayong 8 o 9 na services in a month. And we will check on you. Mga prayer partners nyo, bantayan ninyo, baka nakakalimot na. 9, ako nga nahihirapan na magplano, paano ko ito ayusin? Sino ba yung mga tatayo? Nag-uumpisa na ako magplano eh. Nag-uumpisa na po ako kung paano ko i-distribute lahat ng ating mga worship team, kung paano sila, may mga pasok yung iba.
So pag-uusapan din namin to. Even the leaders, kami mga nag-i-speak, sino ba yung nagkasalita dapat? Iba bubuksan pa tayo mga outreaches na bago. Paano natin to haharapin? So, let's pray for this. Pagtulong-tulungan natin to, hindi ko po to kaya mag-isa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa dito. Amen? So, dapat nag-i-involve na kayo. Amen? Dapat ito na pinagkakabalahan natin. Mas masarap na ito pinagkakabalahan natin kaysa ibang bagay. Lalo na ngayon, pagdating nga si Lord. Pagdating nga si Lord, paano kanya aabutan? Saan kanya aabutan? Anong environment kanya aabutan? Amen? Dapat sa magandang environment ka aabutan ni Lord. Nandun ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Again, God wants you to have a fresh start in your life. A new beginning. God wants to do something new in your life. Sa mga nasa online po natin, I'm telling you this, the Lord is telling you this. God wants you to have a fresh start in your life, a new beginning. And God wants you to do something. God wants to do something new in your life. May gustong gawin si Lord na bago sa'yo, pero kailangan ng cooperation mo. Hindi ba pwede yung si Lord lang kikilos tapos babaliwalain mo? Remember, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ibibigay ni Lord ang mercy niya, ang blessing niya sa atin. Pero dapat, parte ka nito. Dapat to, partner kayo ni Lord na gumagawa ng mga bagay nito. Hindi ba pwedeng siya lang tapos ikaw nananahimik. Yung kantang nananahimik ni Pastor Mel, pang worship yon. Hindi pang buhay naman nanahimik, nanonood. Hindi lang ganun ang gagawin mo. Yung pag-worship yun sa Lord. No? Hindi yun yung nananahimik ka lang at walang ginagawa. Amen? So, dapat nag-worship tayo sa Lord. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, panahon na! Para maglingkod sa Lord! So, every one of you, lahat kayo magiging leaders po ng church natin. Palaki ng palaki ang church natin. Paganda ng paganda. Parami ng parami. So, dapat, parte kayo dito. Amen? Parte kayo ng lahat ng ito. Amen? Let us all stand. At nagbigay po tayo ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Kailangan natin magkaroon talaga ng banal na takot sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Kanya, we need this thing, banal na takot sa Lord. Dapat ikaw ngayon, lumalago ka na. Dapat hindi na ikaw yung dating nananahimik lang sa isang sulok, walang ginagawa. Parte ka na ngayon ng ating ministeryo na magpapalago sa gawain ng Panginoon. Amen? Let's worship the Lord. Let this be a prayer of your heart. Aking panalangin, ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa iyo.
ng panalatakot. Bigyan mo ng banal na takot. Sumunod sa Yes, Lord. Ito ang panalangin ng aming puso. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban. Bigyan mo ng banal na takot. Bigyan mo ng banal na takot. Sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Panginoon, ito po ang panalangin ng aming puso ngayon. Ang nais po namin, Lord, bigyan mo kami ng banal na takot sa iyo, Lord. Sumunod sa nais mo. Sumunod sa kalooban mo. Panginoon, ito po yung mensahe mo sa amin na nagsasabing, we need to have a fresh start this year, 2026. A fresh start, Lord, na naglilingkod sa iyo. At i-turn down namin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na nagpapabagsak sa amin. Yung mga former things, Lord, na sumira na aming buhay, Panginoon, ayaw na namin to alalahanin. Yung mga bagay, Panginoon, na mali, ayaw na po namin itong isipin, Panginoon. At yung bagay na tagumpay na nangyari sa aming nakaraan, gusto namin, Lord, maging mas merong pang bago ang ibibigay mo sa amin, Panginoon. Makita po namin muli yung fresh, Lord. Fresh na blessing. Fresh, Lord Jesus, na mga bagay na magpapasigla, magpapalago ng aming buhay spiritual, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-achieve po namin ang lahat ng ito. Help us, Lord God, to face this year, 2026, Lord, na merong takot at kabanalan, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon. Inaangkin po namin, Lord, ang mayaman mong biyaya. Inaangkin po namin ang iyong pagtutuwid. Inaangkin po namin, Lord, ang pagharap, Lord, this year, 2026, na merong bagong bagay kang gagawin sa amin, Panginoon. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito at siniselyuhan po namin sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin na mayroong pagkapasalamat. Amen at amen.